Tatalakayin ni Professor Antonio Contreras ang tungkol sa kumakalat na peking video ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Punto de Vista. Magandang umaga sa inyo lahat dyan sa studio at sa lahat ng ating mga nanonood ngayon. Malinaw naman sa ating saligang batas na may karapatan tayo magsalita. Sinabi ko na dito sa Punto de Vista na bawat isa ay may kalayaang batikusin ng gobyerno at ang mga politiko. Ngunit wala po tayong kalayaang magsinungaling, wala po tayong kalayaang mag-imbento para pabagsakin lamang ang isang gobyerno, para pahinain ang pundasyon nito. Itong kumakalat na peking video ni Pangulong Marcos na di umano ay engage sa isang hindi kanais-nais na gawain na related sa droga, ay isang malinaw na ebidensya na may mga taong talagang kikilos kahit na magsinungaling, kahit na gamitin ang artificial intelligence, kahit na gamitin ang deep fake na kung tawagin. Alam mo, madaling gawin yan ang teknolohiya ngayon kahit hindi ikaw pwedeng gayahin ang boses mo o gayahin ang mukha mo. At nakita naman natin sa pinakitang picture kanina ni Secretary Abalos na iba ang tenga. Kahit nga ako, hindi naman ako investigador, makita ko, ay kitang-kita naman talagang pinagkaiba. Sabi ko nga sa isang kaibigan ko at pinost ko na rin sa social media, siguro tandaan nyo naman yung Made in Malacanang, di ba si Diego Loizaga, ang ginampanan niyang papel si Pangulong Marcos nung kabataan niya. Sabi ko, mas authentic pa na piniplay ng isang aktor, si BBM, si Diego Loizaga, kaysa yung nakita natin parang produksyon. Sa isang sini, parang katang-isip. At tama nga naman bakit kailangan sa Amerika ito gawin. Siguro para hindi nga naman hulihin, hindi abutin ang ating batas. Alam niyo, inuulit ko, may karapatan tayo magsalita. Ngunit kung ang pagsasalita natin at ang pag-criticize natin sa gobyerno at sa presidente nakabase sa kasinungalingan, hindi na po natin malayang ginagamit ang karapatan. Inaabuso na po natin ito, binababoy na po natin ito para sa sarili nating mga ambisyon. Kung matatandaan nyo, nung panahon ng dating Pangulo ay nagkaroon tayo ng isang sex video di umano ni Senator Laila de Lima na pinagpiestahan din. At alam na, halata naman natin na yung isang deepfake. Eto na naman tayo. So kung sino man ang mga grupo sa likod nito, malinaw ang kanilang layunin. Ang kanilang layunin ay hindi para magkaroon ng legitimate venue to criticize. Hindi para legitimately i-exercise kanilang karapatang magsalita na siniguro sa ating saligang batas. Simple lang ang kanilang agenda. Ang agenda nila ay manira. Ang agenda nila ay magpabagsak. Ang agenda nila ay magsinungaling para lamang isulong ang mga interes nila o ang interes ng kung sino man sinusuportahan nila. Tayo po ay nananawagan sa buong bayan na maging mapagmatsyag sa ganitong klase ng mga strategiya. Madali na pong mapaniwala ngayon. Pero gamitin po natin ang critical nating pag-iisip. Ang pagiging critical, hindi lamang yun kay banat ng banat. Ang pagiging critical, kailangan tingnan mo muna ng masusi ang lahat ng ebidensya bago ka magsalita, bago ka mag-make ng conclusion. Kailangan tugisin ang ganitong mga tao ng batas. Kailangang maparusahan sila. Dahil hindi na nila pwedeng gawing depensa ang freedom of speech. Sapagkat binababoy pa nga nila ito. Hindi na nila ginagamit ang kanilang kalayaan para magpalaganap ng isang makatotohanang pag-criticize, makakatotohanang pagpuna, kundi ginagamit na nila ang pamimeke para lamang ma-achieve nila ang kanilang mga maiitim na balak. Yan lamang po ang aking punto de vista ng araw na ito. Balik sa inyo dyan sa Studio Dayan. Maraming salamat. Maraming salamat rin po, Professor Antonio Contreras.